kapag kailangan nyo, manghihingi lang kayo dun sa, sa proctor. Okay? So, itong worksheet na nakita ko, hindi siya multiple choice, but I think it's okay. Kasi, actually, kapag nasagutan niyo siya ng ganito na walang multiple choice, then mas madali siya kapag may multiple choice. And, pagdating sa mga word problems, minsan, common sense lang eh. Kapag naintindihan mo yung mismong problema, yung math problem, then, kaya mo na siyang, maging logical ka lang dun sa ibig sabihin ng problem, then masasagutan mo na siya. Minsan, gagalawin mo lang yung mga numbers, may mga ita-times ka, ganyan, di ba? So, mas madali, actually, kapag multiple choice, paminsan. Kapag magta-trial and error ka. Pero it's also okay na alam nyo kung paano sinasagutan ng tama. Okay? Ano yan? Another gatekeep na naman sa ba? Kota course ba yung electronics? Yes. Engineering? I think so. Because it's engineering course. Madalas, mga engineering courses ay nilalagyan nila ng limit yun. Okay. Now, let's solve this problem. Alex is 14 years old and he is also 9 years older than his sister Karen. How old is Kristen? Karen tuloy. Saan galing Karen? Kristen pala to, tsaka Alex. At ang gagawin nyo, pagdating sa word problem, is lagi kayong gagawa ng table. Okay? Gawa kayo ng table, tapos isusulat nyo yung tauhan. Ito yung tip ko sa inyo ha. Pagdating sa age problem, or actually word problems, laging ganito yung gagawin yung table. Dito sa unang column, ilalagay nyo lagi yung characters. So sa case na to, si Alex, tsaka si Kristen. And hopefully by this time, marunong na kayong gumawa ng mga algebraic expression, equation. Okay? Tapos, madalas, ang ginagawa ko dito, lalagyan ko ng past, now, tsaka future. Kasi madalas yung mga tanong is something na dinedescribe yung past, yung now, tsaka yung future na age. Okay? So, ang suggestion ko, always make a table, may characters, and then ilagay si past, now, and future bago tayo gumawa ng mga equations. Okay? Although, hindi naman necessary na magagamit nyo lahat itong past, now, future. Okay? Let's look at the problem. Alex is 14 years old. So, si Alex daw ay 14 years old. So, wala naman sinabing time frame. So, i-assume natin that is now. Okay? And then, sabi, he is also 9 years older than his sister. So, si Alex ay, actually, itong problem na to sobrang simple. He is also 9 years older than Kristen. So, itong 14 daw ay mas matanda ng 9. So, anong gagawin mo dun? Ibawasan mo lang ng 9. Tama? And he is also 9 years older than his sister Kristen. So, what is 14 minus 9? The answer is 5. Okay? Kanina may nakita ako nagsagot na 23. Ang ginawa niya doon, ginawa niyang 14 plus 9. Okay? So, be careful ha. Hindi basta nakakita kayo ng numbers, nagpa-plus, nagma-minus kayo. Iniintindi nyo yung mismong problem. Ang isa ko pang suggestion sa inyo pagdating sa word problem, tagalugin nyo. Lalo na yung mga edad, yung mga word, ang mga age problem. Dapat yung mga age problem maitatama nyo. Dapat hindi kayo magkakamali dyan. Kasi, in reality, in real life, di ba? May mga ganyang conversation talaga. Kumbaga, nagiging komplikado lang kung paano dinedescribe sa math problem. Oh, this person is X younger than this 5 years ago. Pero kung dadahan-dahanin nyo, tatagalugin nyo, minsan mas naiintindihan natin siya. Okay, so be careful lang dun. Ang sagot dito is 5 years old si Kristen. That's the question. How old is Kristen? Di ba nagme-make sense? Si Alex ay 9 years older than Kristen. So, kung 5 si Kristen plus 9, ayun, kaya 14 si Alex. Okay? This is very easy. Okay, ito, I don't think this is an upcut question. This is very simple. Kahit nga hindi ka nagawa ng table dito. Pero sige, sagutan, try nyo nga to. Warm up lang, kumbaga. Mamaya, dun sa mga problems sa baba, for sure, may algebra na to. Ipopost sa YouTube, yes, later. Anong sagot dito? Joe is 9 years old. 9 years older than his brother Ed. 9 years than si Ed. Ano ba si Ed? Ed is 17. So, 9 plus 17, that is 26. Okay? Hindi ko napapakitaan to ng table dahil this is very straightforward.
Punta tayo sa, pang-exam talaga. Okay, eto. So, ito medyo level up. Gamitan na natin ng algebra, pero very simple din to. Anong sabi ko sa inyo, step 1? Create a table. Yung table mo merong characters, tapos meron kang time frame. Okay? So, sino yung characters natin? Si Dan, tapos si Marge. Ang tip ko sa inyo, basahin nyo muna ng isang beses yung problem. And then, ulit-ulitin nyo lang habang ginagawa nyo yung table. Okay? Dan is 14 years older than Marge. So, ano yung time frame na pinapalagay ko sa inyo kanina? Past, present, or now, tsaka future. Okay? So, ngayon, pag nakagawa na kayo ng table, tsaka natin tatagalugin or iisa-isahin yung statement pagdating sa problem. Dan is 14 years older than Marge. Okay? Si Marge ba? Alam natin yung edad ni Marge? Hindi, di ba? So, ang gawin muna natin, magsiset na tayo ng variable for Marge. Isaset ko siya as x. Okay? Now, sabi, Dan is 14 years older than Marge. So, anong gagawin ko kay Dan? Kung si Marge ay x, ano si Dan? Kung si Marge ay x, ano si Dan? 14x ba? X plus 14. Okay? Mali ang 14x ha. Kapag sinabi mong 14x, ibig sabihin nun, si Dan ay 14 times older than Marge. Pero pag sinabi mong si Dan is 14 years older than Marge, paano mo tinatagalog yan? Si Dan ay mas matanda ng 14 na taon. Wala namang sinabing times, okay? So, x plus 14 or 14 plus x. But actually, pagdating sa algebra, ang mas tamang expression ay, sabi, Dan is 14 years older than Marge. So, mas tama si x plus 14 kesa kay 14 plus x. Kung magiging strict lang yung teacher nyo, it's x plus 14. Kasi dapat ang reference muna natin is si Marge. Tapos dinagdagan ng 14. Kaya siya, edad ni Marge plus 14. Okay? Now, anong sabi? Next statement tayo. So, sagot na natin dahan-dahan ha. Para gets nyo pagdating sa ibang examples. Okay na tayo sa first statement, right? Now, 8 years ago. So, saan ako titingin na column? Sa past or sa future? 8 years ago. Past, correct. So, dito na natin i-define yung past as minus 8. Okay? I-take note lang natin, past is 8, minus 8 kasi 8 years ago daw. So, ngayon sabi, 8 years ago, so titingin na tayo sa past na column. Pero si Dan ang sinasabi, Dan was 3 times as old as Marge. Okay? Kanina, may tinanong ako, anong ilalagay nating expression for Dan? May nagsagot sa inyo, why? So, okay, here's the thing. As much as possible, kung kaya nyong paglaruan yung isang variable lang, dun lang kayo mag-stick. Okay? Kung may variable ka na x, yung x lang yung paglalaruan natin. Okay? So, ngayon, sabi, Dan was 3 times as old as Marge. Bago tayo gumawa ng expression dyan, ang gagawin ko muna is ganito. Dun pa lang sa 8 years ago, magkakaroon na ako ng mga clue. Paano ako gagawa ng equation. Kung tingin kayo dito sa part na to. Present, si Marge ay x. So, kung x siya ngayon, ano siya 8 years ago? Anong magiging equation nun? Anong gagawin ko sa x kung 8 years ago yun? Rian, x minus 8. Lay, 3x minus 8. Si N, x minus 8. Si Dab, ang sagot, 3x minus 8. Ang sagot ay x minus 8. Ganito lang ha, pag nalilito na kayo sa paggawa ng expression, i-apply nyo lang sa sarili nyo. Halimbawa lang ako, 20 years old ako ngayon. Ano ako, 8 years ago? Di ba 12? Paano mo nakuha yung 12? 20 minus 8. Tama ba? Okay? So, ayan yung kay Marge. Now, punta tayo kay Dan. So, ganito yung kay Dan. Bago tayo mag-jump dito sa Dan was 3 times as old as Marge, ang gagawin nyo muna,
Parang may ano yung sinabi kanina? Okay. Ngayon, ang gagawin natin kay Dan, di ba ang ginawa natin kay Marge, x minus 8 kasi nga, 8 years ago. So, kay Dan, ano naman gagawin natin? Yung x plus 14, babawasan ko lang din ng 8. Tama ba? Tama ba? Yung x plus 14, binawasan ko ng 8. Okay. Ngayon, isi-simplify ko lang muna si x plus 14 na binawasan ko ng 8. Ano to pag sinimplify ko? X plus 6. Correct? Kasi 14 minus 8. Okay. Ngayon, nagawa nyo yan kasi nga, nabigyan na kayo ng hint na this is 8 years ago. Tsaka nyo pa lang, pag nagawa nyo na yan, tsaka lang natin gagamitin itong Dan was 3 times as old as Marge. So, sabi, babalik ko kayo ulit sa second statement. Sabi, 8 years ago, Dan was, nung 8 years ago, anong edad ni Dan? Base dito sa table natin. Base dito sa table, anong edad ni Dan 8 years ago? Anong expression si Dan? Ito. Correct. X plus 6, hindi 6. Say Takanashi, hindi 6 ha. X plus 6, base dun sa table, anong edad ni Dan? Wag niyo muna pansinin itong statement. Base dun sa table natin, 8 years ago, anong edad ni Dan? X plus 6. Okay? Ngayon, tsaka nyo na siya i-re-relate. So, parang ano yan para kayong may dalawang expression or na nililink sa bawat isa. Yung x plus 6 na yon, katumbas lang daw yon, so equals, ng 3 times as old as Marge. Tignan nyo Anong time frame? 8 years ago. Kaya si Dan ay x plus 6. Tapos, during that time, si Dan daw, which is x plus 6, ay 3 times as old as Marge. So, 3 times, ano ba si Marge 8 years ago? X minus 8, tama? So, 3 times nung kay Marge. Naintindihan nyo tong part na to? Hindi 3 times x plus 6. Ayan, dyan na magkakamali yung mga estudyante. Gagawin nilang 3 times x plus 6, which is mali. Pansinin nyo, ginawa from a statement, ginawa natin siyang equation, algebraic equation. Sabi, 8 years ago, Dan, so parang ito yung statement na to. Yung 8 years ago, si Dan ay x plus 6. And at the same time, yung 8 years ago na yon, si Dan was. Yun yung equal sign. 3 times, kaya tayo may 3 dito, as old as Marge. Ano ba si Marge nung 8 years ago? X minus 8. Naintindihan niyo yung pagkuha ng netong expression na to? So, dyan, ito lang siguro yung nagiging trick, medyo nagiging mahirap pagdating sa word problem. Pero naintindihan. Naintindihan kung paano ako nag-arrive dyan, Yes? Yes, post natin to sa YouTube mamaya. Ngayon, pagdating dito, ano nang gagawin natin? This is just your normal algebra, di ba? So, x plus 6, solve na natin. X plus 6 equals 3x minus 24. Tama? Distribute. Tapos, anong gagawin ko dito? Ipagsamahin ko sa isang side ang x. Bahala kayo kung ilagay nyo yung x sa kaliwa or sa kanan. But ako, ipe-prefer ko siya kung saan siya magpa-positive. So, sa case na to, kung may x sa kaliwa, may 3x sa kanan, saan kaya ito magpa-positive na x? Kung ililipat ko siya lahat sa kanan. Tama ba? Tama? Okay? Again, it's up to you kung ilagay nyo sa kaliwa or sa kanan ang x. Pero pag ako, ilalagay ko siya sa side na kung saan magpa-positive na lang siya. Okay? So, ang gagawin ko dito, magkakaroon ako ng 3x minus x. Itong x na to, nilipat ko sa kanan. Itong negative 24, lipat ko sa kaliwa, magiging positive. Okay? So, 24 plus 6 is 30. Equals, 3x minus x is 2x. Paano matitira ang x dyan? Divide by 2. So, the answer is 15. Pero, be careful. Ang tinatanong, find their present age. Okay? Yung x na na-solve natin is 15, is edad yun ni si Marge. So, ibig sabihin, si Marge ay 15, si Dan ay 29. Okay?
And then, ngayon, para makampante kayo na tama yung sagot natin. Kung si Dan ay 29 ngayon, ilang taon siya 8 years ago? Ilang taon siya 8 years ago? 21. Tama ba? Okay. Si Marge, 15 years old ngayon, ilang taon siya 8 years ago? 7. Correct. Ngayon, tignan nyo. Anong sabi kanina sa description? 8 years ago, tingin kayo sa 21 at 7. Si Dan daw ay 3 times nung kay Marge. Ano ba si Marge 8 years ago? 7. I-times 3 mo yun yung 21. So, ibig sabihin tama. Naintindihan ba? Ganun nyo siya i-analyze. So, kapag halimbawa, nag-check na kayo, tapos hindi nagme-make sense yung number, may mali dun sa ano natin. May mali sa sagot. Kaya ito rin yung dahilan na sabi ko sa inyo kanina, kapag multiple choice, actually, mas madali din siyang isolve. Kasi pwede kayong mag-trial and error. 'Di ba? Gawa lang kayo ng table, past, present, future, characters. Tapos, base dun sa description, sa statement, tignan nyo kung nagme-make sense yung number. Kung ayaw nyong dumaan sa mga ganitong calculation. Pero syempre, mas maganda na alam nyong gawin to. Okay? YouTube natin, ito. JP Penuliar. Ina-upload ko yung mga replay natin doon, ha? Check nyo na lang. Para ma-review pa rin kayo. Okay? Clear tayo dyan. Next, punta tayo sa problem 4. Siguro mas damihan ko yung age problem kasi tingin ko mas common ang word problems na lumalabas. Okay, sana may scratch paper kayo sa I'm cook sa problem solving. Mga Gen Z talaga, cook, lutong-lutuhan. Okay? Para time consuming, 1 minute and 10 seconds. Wag kayo masyadong kabahan on the time pressure. For now, nagre-review kayo, mas mag-focus kayo na iniintindi nyo yung process kung paano siya sinasagutan. Tapos, mag-practice kayo na mag-practice. At kapag sinabi kong mag-practice, mag-research kayo ng problem, takpan nyo yung sagutan nyo, i-check nyo kung tama. Kapag nagagawa nyo na yun ng maraming beses, paulit-ulit, hindi nyo namamalayan, mabilis na pala kayo mag-solve. Okay? Ngayon, paano natin sagutan to? Di ba hopefully meron kayong katabing sketch paper. Anong step 1 natin? Gawa tayo ng listahan ng character. Jean is 6 years older than her brother Wayne. And then 3 years ago, blah blah blah. Okay, mamaya ko intindihin yun. Ang sabi ko sa inyo, step 1, gawa ng table, characters. Tapos, past, present, future. Okay? Next. Jean is 6 years older than her brother Wayne. Sino kayang pwede kong gawan ng variable? Si Jean daw ay 6 years older than her brother Wayne. Sino kayang pwede kong gawan ng variable? Okay, good. Si Wayne. Ayan na. Tignan nyo, di ba? Yung mga format pare-pareho lang naman yan eh. So kapag nagpa-practice kayo, naka-encounter kayo ng maraming problems, malalaman nyo na kagad, si Wayne gagawan ko ng variable. Kasi si Jean dinescribe. Si Wayne, walang binigay na description. Madalas, kung sino yung walang binigay na description sa simula ng statement, yun yung gawa niya ng variable. So, gagawin ko si Wayne as X. Okay? Ngayon, balikan ko ulit yung statement. Si Jean daw ay 6 years older than Wayne. So, ano si Jean? X plus 6. Correct. Okay, next. Ano sabi? 3 years from now. Okay, 3 years from now. So, anong concern ko dito ngayon? Past or future? From now. 3 taon mula ngayon. Ganun mo siya tatagalugin, di ba? 3 taon mula ngayon. So, anong gagawin ko? Lalagyan ko ng note itong future as plus 3. Okay? Okay, anong sabi ko sa inyo kanina? Nung pagkatapos yung tignan yung itong in-indicate na time frame, huwag nyo munang pansinin ito. Anong gagawin natin? Kompletuhin muna natin yung table. Okay? So, kung si Jean ay x plus 6 ngayon, 3 years from now, ano na siya? X plus, ano na kaya siya? Kung x plus 6 siya ngayon, ano siya 3 years from now?
Okay, sabi ni Morphy, plus 3 both of them. Sabi ni Kevby, x plus 9. 6, 3, 20, x plus 9. Correct. Bakit naging x plus 9 yan? Kasi diba, x plus 6, dadagdagan mo lang ng 3, which is x plus 9. Tapos si Wayne, ano naman si Wayne? Gagawin ko naman siyang x plus 3. Tama? Okay. Nasusundan? Nasusundan tayo ha? O ngayon, pag na-complete nyo na yung table, tsaka tayo babalik dito sa statement. 3 years from now, ito na, itong dalawa. The sum of their ages will be 38. The sum of their ages will be 38. Ano ba yung ages nila? Isang x plus 9, tsaka isang x plus 3. So, x plus 9, ipa-plus ko sa x plus 3. Bakit? Ano bang sabi? Ito yung part na sum of their ages. Is, pag sinabing is, equals. Sabi 38. 38. Okay? Okay, next. Ano nang gagawin ko dito? Ito na, basic algebra na yan. X plus x is 2x. 9 plus 3 is 10, 11, 12 equals 38. And then, lipat ko na lang si 12 sa kanan. Positive siya sa kaliwa, magiging minus 12 sa kanan. So, 38 minus 12 is, ilan yan? Ilan? Magkano yun? 38 minus 12. Hindi ako magaling sa math eh. 26 ba? 26. Okay, divide both sides by 2. X is 13. Ano yung question? Pag ganyan, huwag lang kayo masyadong ma-excite ha. Sir, 13 na kagad. Ano bang sabi? Find their present ages. Okay, so pareho silang hinahanapan. So the final answer is, yung X ay 13, which is Wayne. Si Wayne ay 13, and then si Jin ay, 19. So may nakita na rin ako mga nagsagot din kanina. Naintindihan ba so far? Meron ba sa inyong mga hindi naintindihan yung pag-approach ng word ng age problem na ganito? But at least for now, clear. Meron ba? Helpful ba yung approach? Lavender. Good, good. Anong helpful yung approach na tinuturo natin? Madali ba siyang intindihin? Okay. Jin is 22. Wayne is 16. No. 13 tsaka 19. Gusto nating i-double check natin yung sagot natin. So, kung nalaman natin na si Wayne is 13 ngayon, si Jin ay 19. So, after 3 years from now, ano na si Jin? 22. 19, 20, 21, 22. Si Wayne, ano naman si Wayne? Magiging 16. Tama ba? Okay? Anong sabi? 3 years from now, the sum of their ages will be 38. I-add nyo nga yung 22 at 16. Anong sum ng 22 at 16? Tama. 38, di ba? So, ibig sabihin tama yung sagot natin. Okay? Nagigets nyo na. Okay. Ngayon, I want you to solve this by yourself. Bigyan ko kayo ng siguro mga 5 minutes to answer this. Okay, walang walang options. Pero sagutan nyo by yourself. 5 minutes. Tapos sagutan natin together. Para ma-prove nyo sa sarili nyo na naintindihan nyo yung approach na tinuro ko kanina lang. Okay? Sige, take your time. And then ilalagay nyo yung sagot dyan. Medyo lang to, kakaiba, isang tauhan lang. Pero the same approach. Okay, sige, sagutan nyo lang.
Okay? Pag may sagot na kayo, ilagay nyo lang sa comment. Then, sagutan natin sabay-sabay. Yung nagsasagot ba? Baka hindi kayo nagsasagot, ha? Okay, may naglagay ng isa. Okay, go lang. Okay lang, kahit magkakaiba kayo ng sagot, sasagutan natin ng sabay-sabay para at least maintindihan nyo saan kayo nagkamali. Ay, shit. Sorry. Papa. 21. May mga nagsagot ng 21. Double check natin yung 21. Okay, 9 years from now, Jack will be 3 times. Isulat muna natin si Jack. Then sabi ko, gawa tayo ng table. So kahit isang character lang, same pa rin tayo na approach. Past, present, and then future. Okay lang yan kahit pag-analyze mahina. Kaya iisa-isay natin, dahan-dahan. Sabi, sa ngayon, wala nang ibang binigay. So sisimulan ko si Jack as X. Okay? And then, sabi, 9 years from now, so dito sa future, magkakaroon ako ng plus 9. So pag kinumpleto ko to, this is X plus 9. Tama? Jack will be 3 times as old he was 11 years ago. So meron kang pang isang binigay na time frame, which is 11 years ago. So kung X to, X plus 9, ano siya 11 years ago? X minus 11. Tama? Then, nakumpleto mo na yung table, tsaka mo to ililink doon sa binigay sa statement. 9 years from now, ano yung 9 years from now? X plus 9. So, susulat ko yun. X plus 9. Jack will be is equals 3 times, so 3 times, as old as he was 11 years ago. Ano siya 11 years ago? X minus 11. Nakuha niyo ba to? So, ganyan na magiging equation. So, kung ganyan yung naging equation nyo, ibig sabihin, malaking chance tama yung sagot nyo. X plus 9 equals 3x minus 33. So, para lang maging positive yung x, ililipat ko lang to sa kanan. So, 3x minus x, and then itong minus 33 plus 9. This is 2x, tama? And then 33 plus 9 is 9, 10, 11, 12, 42. So, divide both sides by 2. What's the answer? X is 21. Ayan. Nakuha nyo yung tamang sagot. So, again, actually kahit nga, kung halimbawa ita-trial and error nyo siya, kaya sagutan yan. Nakuha ba? Nakuha? Ano equivalent ng mga mathematical signs? Ayan, ang common lang naman dyan is yung yung equals as yung equals. Halimbawa, pag sinabi mong is, yun na verb. Yun yung equal sign. Kapag may sinabing times, edi yun yung merong parenthesis, ganyan. Kapag more than, magpa-plus ka. Okay? Anong gamit pang sulat ito? Yung pencil ni Apple. Okay, sagot tayo ng isa pa. Andy is 7 years older than his wife, Lori. If Andy and Lori's ages add up to 51, how old are Andy and Lori? Okay, can you try this on your own? Sa case na to, actually, isa lang yung time frame niyan. Now lang. Pag walang ibang description ng future or past, usually, lang yun. Now lang yun. Pero, ayun, I suggest, lagi, gumawa lang kayo ng table lagi. Standard lang ba, kumbaga, na approach nyo. Okay, pwede niyo bang sagutan to? Okay. Anong step 1 natin? Gawa tayo ng table. Si Andy, tsaka si Lori. Tapos,
past, present, future. Andy is 7 years older than his wife, Lori. Madalas, kung sino hindi dinescribe sa unang statement, yun yung gawa natin ng variable. Si Lori. So, gagawin ko siyang X. Andy is 7 years older than his wife. O, kapag ganyan, lagi nyo nang ulitin yung pagbabasa. Ganun yung kasi siya ina-analyze. So, Andy is X plus 7. Tama? If Andy and Lori's ages add up to 51, okay, o, dito na. Andy and Lori's ages add up to 51. So, ano gagawin ko? Pag-a-adding ko itong dalawa. If yung X plus 7, i-add ko sa X, kasi yan yung age ni Andy, tsaka ni Lori, sabi, adds up. So, kaya siya plus. Adds up to, so, yun yung equals, then 51. How old is Andy and Lori? So, this is 2X. Transpose, 51 minus 7. That is 46. Tama ba? What is 51 minus 7? 50 minus 6 is 44. 44. Divide by 2. So, X value is 22. So, ibig sabihin, si Lori ay 22. Tapos si Andy ay 22 plus 7, which is 29. Okay? I think tama naman halos lahat. So, mukhang gets nyo na ang word problem pagdating sa age problem. Okay? May question ba? Or everything's clear? Naintindihan nyo na ba? Meron na ba siya yung, yes, alam kong gets ko na kung paano siya tamang gawin. Actually, madali lang siya, di ba? Hindi siya mahirap. Basta gagawa ka lang ng table, makagawa ka ng equation, and paano ka gagawa ng equation? Tagalugin mo lang. Di ba? I-upload natin tong video para dun sa kakarating lang. I-upload natin ito sa YouTube. O, sige, isa pa raw. Hanap nga tayo ng ano. O, ito. Sagutan niyo itong problem 9. Si Aling Vicky, tsaka si Chuck. Actually, madali lang kahit walang equation. Pero, again, better kung may system sa pag-approach. Kung hindi pa kayo masyadong mabilis, di ba? May topics na tayo ng Trigo. Siguro next week mag-Trigo na tayo. Jom tsaka Trigo. Tinatapos ko lang yung algebra this week. I think, eto, algebra pa rin to. Yung YouTube is JP Penuliar. Pwede nyo i-follow. I-upload natin dyan yan. Pwede nyo i-replay yung mga videos natin. And yung mga ginagawan kasi natin ng discussion, ito yung mga more or less, ito yung mga common na topics lumalabas sa UPCAT. Or at least sa mga entrance exam. August 10, ang day 1, di ba? Siguro sa day 1, pupunta ako ng UP Diliman. Manggugulo tayo mga estudyante. So, kung sino man makita ko doon, hello. Anong app yung gamit ko? Hindi, files lang to. Open files lang. Patasan ng pencil. Sige, agahan kong pumunta sa Diliman. Baka magpunta ako dun sa may science complex ba yun? Okay, sagutan muna natin to. Sana nagsasagot din kayo in parallel. Mukhang maingay yung nasa kabilang building. Okay, Vicky tsaka si Chuck. Sabi natin, step 1, gawa tayo ng table. So, Vicky tsaka si Chuck. Gawin ko ng table, yung dalawang characters. Present, past, present, and future. Okay, next. Vicky is 11 years older than Chuck. So, sinong gagawin ko ng variable? Gawin ko ng variable yung hindi dinescribe. Sinong dinescribe? Si Vicky. So, ang gagawin ko ng variable, si Chuck. Sa present. Si Vicky daw ay 11 years older than Chuck. So, magkakaroon ako ng x plus 11. Tama? Next. 5 years from now. Okay, so wag mo muna ituloy. 5 years from now. So, saan ako titingin? Future. 5 years from now eh. So, plus 5. And then, kumpletuhin ang table. Ang x plus 11, after 5 years, ano mangyayari? Magiging x plus 16.
Si Chuck naman magiging x plus 5. Okay? Ano nang next niyan? Anong next niyan? Vicky. So, 5 years from now, dito ka natitingin sa dalawang expression na to. 5 years from now, Vicky, ano ba si Vicky? X plus 16. So, sulat ko x plus 16. Will be, so equals, twice as old as Chuck. So, 2 times, ano ba si Chuck? X plus 5. And then, solve. X plus 16 equals 2 times x, 2x. 2 times 5 is 10. Gawin ko, dito ko na lang sa kanan ilalagay yung x. So, 2x minus x is magiging x. And then, itong 10, magiging 16 minus 10. Tama? So, this becomes 6 equals x. So, find their present age. So, ano na mangyayari kung ang x ay 6? So, 6 ito, si Chuck ngayon. Si Vicky ay... bakit parang magkakaiba tayo ng sagot? Si Vicky ay 17. Tama ba? Okay, sige. Tignan natin na baka may namali tayong ano. Pero wala naman dapat. Double check natin. Si Chuck, so kung after 5 years from now, si Chuck magiging ilan? 11. Si Vicky magiging 22. Tignan nyo ha. 5 years from now, ang edad nila 22 tsaka 11. Vicky will be twice as old as Chuck. Tama ba yun? Yung 22 ay twice ng 11. Tama ba yun? Tama. So, tama yung sagot natin. 6 and 17. Nakuha ba? 6 and 17? May iba sa inyo mali yung sagot kanina ha. Check nyo lang. Recheck na lang. But I think majority is tumama naman. YouTube channel. Ito. Ilalagay natin yung replay na ito doon. Pwede nyo i-follow. Pwede nyo i-follow yung Instagram natin. Minsan nagpo-post din ako ng ilan doon. Paminsan lang. So, YouTube, Instagram, pero... Tapos yung Facebook group. Dito ko pinopost kung na-upload ko na sa YouTube. Kuya, meron bang parking ng bike sa Diliman? Uy, Philip Solis. First time po to join your live, sir. Uy, yan, sana makatulong pa sa habol ng Upcat review mo. So, pang ilang live na natin to for Upcat? Siguro mga nakawalo, nakasyam na tayo. Kasi nagsimula ako ng back to basic math muna di ba? Meron ba ditong nasa live ngayon na naka-attend mula nung simula, back to basic math? Meron ba? Are we allowed to bring digital watch? That's a good question. Tingin ko hindi. Kasi risky yan May way na ngayon, di ba? Para mag-cheat kung... Ayan, ang dami pala. Onsita, Glass, Cironelio, Ilo, Zoglas, Ru, Yayaya, Hoshi, me pero sa YouTube. Yes, yung mga naunang videos in-upload na natin sa YouTube. So hanapin nyo yung playlist, Upcat Review. Punta kayo sa JP Penalder na to. Tapos nandun lahat ng replays ng live natin. So, kung nalilito pa rin kayo sa mga fundamentals ng math, I suggest simulan nyo dun sa back to basic math hanggang sa mag-progress ng algebra. Yung mga nandito na sabi nyo ay nandito na kayo since nung first na live, tingin nyo ba helpful yung back to basic papunta dito sa algebra na ganito? Nakatulong ba? Okay, helpful naman. Good. Yeah. Yung Upcat review playlist lang po ang pinapanood ko lagi. Tapos if dumadaan sa FYP. Yan. Sa FYP pwede rin naman. Pero kung halimbawa kaya nyo naman pumunta dito sa account ko sa TikTok, meron din akong playlist dyan, Upcat review. Yun yung napapanood mo yun. So nag-upload ako dun ngayon. Mamaya may upload akong Trigo question. Abangan nyo. na nagawa ko na yung draft. Ayan. So, ayun. Ang suggestion ko talaga mag-back to basic lang lagi kung hindi kayo komportable din. May anuhan ba ng bike sa Diliman? Tingin ko meron. Pero hindi ako masyado kasi pa-Diliman Okay, let's have one last problem on age. So nag-focus tayo majority ng age kasi ito yung mas marami para tingin ko So sagot tayo one last tapos punta tayo sa work tsaka sa distance na problem, mga speed. Mag-work hours din tayo, Gabriel. Mixture, mag din tayo, mga solution, ganyan.
Okay, last one. Myron is 3 years older than his wife, Dennis. So, Myron, Dennis. Okay? Kung halimbawa magkaroon ng problem na tatlo yung tauhan, huwag kayong matatakot ha. Ganun pa rin naman ang approach eh. Hindi ko alam kung meron ditong tatlong tauhan eh. Parang wala. Tingnan nyo tong ano. So actually may solution itong PDF na to. Hindi to sa akin ha, reference material natin ito. Nakita natin online, so publicly available naman siya. But yung approach nung solution niya, hindi tulad ng approach natin na mayroong table. But I do hope yung approach natin na may table is very clear para maintindihan niya talaga siya. Okay, so anyway, Myron and Dennis. Anong next step? Gawin yung table, past, present, future. Past, present, and future. Okay, Myron is 3 years older than his wife, Dennis. Anong sabi natin? Sino yung hindi dinescribe? Gawan ko ng variable, which is Dennis. Actually, Denise. Kasi wife. So, eto yung gagawin kong X. And kung hindi binigay yung time frame, you can assume that it is now or it is present. So, X. Sabi, Myron is 3 years older than his wife, Denise. So, Myron is X plus 3. Okay? If Myron and Dennis' age add up to 65, okay. Sa case na to, walang future, walang past. So, age lang daw lang nilang dalawa, pag in-add, mag-add up to 65. So, ang tanong, tig ano yung age nila? So, the age is 2x plus 3 equals 65. 2x equals minus 3 to. Kakaroon ako ng 62. Divide both sides by 2. X is 31. So, anong final answer? Yung X ay 31, which is Denise. And then, Myron is 34. Okay? Gets na yan, ha? Teka lang, naglag yata. Okay, kukunik ako dun sa internet. Pwede bang pumasok sa diliman na library kahit hindi pa estudyante? Good question. Tingin ko naman pwede. Tingin ko dapat pwede. Mixture problem. Okay, klaro tayo?